devils detected. So paano? Kilala niyo ba yan? Hindi niyo kilala yan? Si David? Si David. Yan, si David. So paano naging napalo si David? Napupusin. So yun yung pag-aaralan natin ngayon. So habang ay manalangin, o kaya Ama, Papa ng Diyos, patuloy po kami malapit sa inyong grasya. Salamat sa umagang ito na andito na po kami para sa paligtas sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya dalangin po namin, uminsat ng Espiritu, ang siyang mamuna at bumabay sa amin, lalo na sa iyong mga salita. Itago mo po ako sa ito ng cross, magiman ang lahat ng mga tawi sa aking mga labi ay nagmumula sa iyo. Ganun din po, Ama, sa bawat isa sa amin, sa aming mga puso, ay ihanda niyo rin po isang magandang taniman na inyong mga salita na ito'y bubunga para po ma-i-apply namin lahat ng aming knowledge. Ito po ang aming sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, this slide. So, ang tema po natin is the defeat of David o yung pagkatalo ni David. Talo si David. So, ang text po natin is Psalm 11, chapter 11, verse 4 to 5. Then, yung topic is weakness. Magkukulat kayo kung paano na natalo si David, na kung saan, kung titignan natin, si Goliath na, tinalo na. Bakit paano natatalo si David? Yan yung ating pag-uusapan. Okay? Ngayon, kung sa ating kapanahonan, si David, dahil napatay niya si Goliath, siya yung, matinay ko. Kumbaga, siya yung sikat. Kung sa atin yun, di ba, siyempre yung mga sikat natin, di ba, kagaya ng Yulo, naging two-time gold medalist, di ba, sa Olympic. O kaya yung mga, sino yung mga singer. Si David kasi, bukod na siya ay isang shepherd o nagbabantay na mga tupa, siya din po ay isang warrior. No? Kaya nga natalo niya si Goliath. Bukod sa ilang pagiging warrior niya, siya din po ay singer. Diba? Singer tayo, diba? Ang galing din po kumanta niya, siya din po ay isang instrumentalist. No? Asin po ang marunong dito mag-play ng harp. Wala, no? So, si David po, yun po ang kanyang instrument. Then, bukod sa siya ay musician, singer, siya din ay composer. Ginawa din niya yung mga psalms. Diba? Ang psalms kasi, mga awit, mga kanta yun. Ngayon, hindi lang kasi natin yung matutuno dahil ang original text kasi yan ay Hebrew. Yung isang pagkatranslate kasi, diba? Halimbawa, yung English song, i-translate sa Tagalog, isang may mga binabago. So, ngayon, yung iba, halimbawa, yung shepherd, mga gano'n, pinupwede sa Psalm. Yun na iba na ito. Pero ang original talaga yung Psalm ay ang Hebrew. So ngayon, kung makikita natin, napakasikat, napakatanyag, napakakilala, kung si Saul, pag-queen ni David, tumalo ng mga tao, King Saul kills 1,000
victory o achievement. Ang verb niya is achieve, a victory, is a successful. So, kung titignan natin sa ating mga pananaw, sa panahon nila, ang panahon nila, David is a successful person. Andun sa kanya. Wala ka nang mahanap. Kayamanan, katanyagan, kasikatan, kalakasan, pakikipaglaban, 10,000 na napapatay niya, pati sa babae. So, paano siya natatalo? Tingin nyo, paano ba natatalo siya? Weakness. Yan yung weakness, no? So, ngayon, alam nyo, gagawin ko muna kayo sa isang who defeated David? Yun yung tanong mo. Alam niyo ba, the greatest enemy of each and every one of us is ourselves. Tama ba? Ang nakatalo kay David ay sarili. Maaaring ikaw, magaling ka, diskarte ka, minsan ang nakakatalo sa atin ay yung ating mga sarili. Ano ba yung mga nakakatalo minsan sa atin? Yung pagiging ating mga personal weakness. Ibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Yung sugal, inom, pangungupit, pagsisinungaling, pangungurato, pandaraya, pag-scam, pagpatay, pagmanis. Yan ang mga eksakto, no? Na minsan, hindi natin napapagtutupayan. Ngayon, ano ba ang kahinaan ni David na bakit natalo siya? So, yun yung ating next slide po. Ito yung mga tagumpay, no? Di David. God anointed David, king of Israel, hindi pa sa mundo. Diba? In-ordain siya, binihugan siya, o in-anoint siya na isang magandang hari. Estimated time is between 12 to 16, but for me, ang estimated time ko is sa edad siya na 15 years old. Pinili siya ng Diyos sa edad na 15 years old. Kaya hindi makakapaniwala sa Samuel ang pinili niya, pinalihera niya lahat ng mga anak ni tatay ni David, mga kapatid niya, bakit siya ang napili? 15 years old. Okay? Then, pinipitid Goliath sa edad na 17 years old. Wow! Grabe mo. Sino bang hindi pwede mag-idolo sa kanya? 17 years old, napatay mo na yung kinakatakutan ng mga Israelita. Kahit pinakamalakas na warrior, dahil ang height ni Goliath is almost 9 to 11 feet. Ano ba kataas yun? 9 to 11 feet. Ako is 5'4", so mga dalawang ako. Ngayon, ang pinakamatangkad sa Israelita ay si King Saul. At ang height niya is something 6 to 7 feet. No? Dahil ang pagpili sa kanyang panghari, siya yung pinakamatangkad. Pero, wala takot pa rin siya. Pero sa isang bata, sa edad na 17 years old, nakipaglaban siya at nakapaglaban. Hindi yun yung usapan natin kaya hindi tayo na. Then, inherit the king of Saul's daughter, no? And become a hero in Saul's army. Naging hero din siya. Kaya nga pumapatay siya na itinakatahan siya na David kills at 10,000 of enemies. Kung titignan mo, kung basahin mo yung kings, hindi lang po si David ang kaya pumatay ng karami, pati ng mga general. Pero kung panoorin mo sa mga pelikula, totoo pala talaga. Isa na ito, marami mag-isa lang pumatay at yung libo. Mga general ni David, 500. So paano ba kagaling yun? Okay? Next slide po. Ito naman ang pangalawang achievement ni David, he became king of Judah. Sa edad na 30 years old, nagiging hari siya. Inanoy siya ng 15, nag-antay siya ng 15 years, sa edad na 70, naging general siya, naging musician siya ni Saul, at sa edad na 30, naging hari siya sa Judah. Then after 6 years,
naging hari na siya sa buong Israel. No? Sa edad na 36. Dahil ang Juda na kasi ang unang dahil siya tribe of Juda, no? So doon muna siya. Then after 6 years, yung nandun pa kasi, may natira pa kasi doon sa lahi ni Saul, no? King Saul. Pero yun na kasi inano ng Panginoon dahil sa kanyang pagdabag o pagkasala, yung topic natin kanina, no? Because of King Saul's name, pinutol ang kanyang linis o kanyang pinastiya sa pagiging hari at inilipat kay David. Next slide po. David conquered Jerusalem. Yung after 6 years, 36 years old na siya, pumunta siya, kinunquered niya yung wala na ito yung mga upcoming King Saul. Then David brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Ganito po kasi, yung Ark of the Covenant, di ba dala-dala nila ni Moses yun? So, ngayon, pagdating nila ni Joshua, dala-dala nila. Ngayon, isang time sa panahon ng mga judges, natalo yung Israel. Kinuha. Dinala doon sa mga president niya. Hindi pa ng mga president niya. So, nagkinuha nila, ang nangyari, nagkaroon sila ng mga sakit. So, sabi na, paano na sila? Paano ba ito?